Sa mundo ng boxing, mabilis magbago ang lahat. Ang nooy pinupuri, pwedeng pulaan, ang nooy itinataas, pwedeng ibagsak. At ngayon, tila iyan mismo ang nangyayari sa relasyon ng legendary promoter na si Bob Arum at ng Japanese superstar na si Naoya, the Monster, Inoue. Dahil matapos ang ilang taon ng matagumpay na partnership, tuluyan nang kumawala si Inoue sa Top Rank Promotions. At kasabay nito, tila bigla ring nag-iba ang ihip ng hangin. Para sa mga hindi nakakaalam, ang huling laban ni Inoue sa ilalim ng banner ng Top Rank ay nitong nakalipas na taon lamang nang dumayo siya sa Amerika at talunin via technical knockout si Ramon Cardenas sa harap ng mga boxing fans sa United States. Pero ang mas malaking kwento ay hindi lang tungkol sa panalo. Ito ay tungkol sa pagtatapos ng isang napakalaking partnership sa boxing. Noong 2019, matapos ang makasaysayang panalo ni Inoue laban kay Nonito Donaire Jr. sa World Boxing Super Series Finals, ay agad siyang pumirma sa Top Rank bilang international promotional partner. Naging malaking hakbang iyon para sa global expansion ni Inoue, lalo na sa American market. Magkapartner noon ang Top Rank ni Arum at ang Ohashi Promotions ni Hideyuki Ohashi sa paghawak sa career ng Japanese Monster. At sa loob ng ilang taon, halos walang tigil ang papuri ni Arum kay Inoue. Sa katunayan, dumating pa sa punto na sinabi mismo ni Bob Arum na mas espesyal daw si Inoue kaysa kay Manny Pacquiao, isang napakalaking pahayag iyon. Dahil si Pacquiao ay hindi lang basta world champion, isa siyang 8-division world champion, isang global icon, at itinuturing na isa sa pinakadakilang boxers sa kasaysayan. Pero ayon kay Arum noon, kakaiba raw si Inoue. Wala pa raw siyang nakikitang fighter na katulad nito sa loob ng mahigit 5 dekada niya sa boxing business. Kaya marami ang nagulat nang matapos mag-expire ang kontrata ni Inoue sa Top Rank ay hindi na ito muling pumirma ng panibagong kontrata. Sa madaling salita ay umalis na itong si Inoue at mapapansin talaga ang malaking pagbabago. Sa mega showdown nina Inoue at Junto Nakatani, halos walang promotional support mula sa official social media accounts ng Top Rank. Wala ring celebratory posts matapos manalo si Inoue at kapag binisita mo ngayon ang official website ng Top Rank, wala na rin ang pangalan ni Naoya Inoue sa roster ng kanilang fighters. Pero dito lalong naging mas mainit ang usapan. Dahil matapos tuluyang maghiwalay ang dalawang panig, tila nag-iba rin ang tono ni Bob Arum tungkol kay Inoue. Sa isang pahayag, sinabi ni Arum na matapos daw niyang mapanood ang performance ni Inoue laban kay Nakatani, ay naniniwala siyang maaaring mahirapan si Inoue kapag umakyat ito sa featherweight division. Ayon pa kay Arum, mas mabuti raw manatili si Inoue sa super bantamweight dahil baka may kalalagyan ito sa 126-pound division. At para sa maraming fans, malinaw ang ibig sabihin noon. Parang sinasabi ni Arum na may limitasyon si Inoue at maaaring hindi niya talaga kayang gawin ang nagawa ni Manny Pacquiao. Dahil kung tutuusin, halos pareho lang naman ang pinanggalingan ng dalawa. Pareho silang nagsimula sa junior flyweight division. Pareho ring hindi malalaking fighters pagdating sa natural na pangangatawan. Pero si Pacquiao, umakyat hanggang 154 pounds at naging world champion pa ron. Isang bagay na hanggang ngayon ay halos imposible pa ring paniwalaan para sa maraming boxing analysts. Kaya ngayon, malaking tanong sa boxing world, hanggang saan talaga kayang umakyat ni Naoya Inoue? At maliban diyan, magagawa ba niyang patahimikin muli ang kanyang mga kritiko? Sa mundo ng boxing, hindi sapat ang lakas ng suntok para manalo. Minsan, mas mahalaga ang tibay ng katawan, disiplina sa kampo, at kakayahang makapagpatuloy sa gitna ng matinding pressure. At ngayon, isang mainit na kabanata na naman ang bubukas para sa Philippine boxing. Dahil puspusan na nga ang paghahanda ng Mexican former 2-division world champion na si Luis Neri para sa kanyang inaabangang bakbakan kontra sa dating 3-division world champion ng Pilipinas na si John Riel Casimero. Mas kilala ng marami bilang Angas ng Pinas. Nakatakdang magharap ang dalawang knockout artists sa darating na buwan sa Japan. At habang papalapit ang laban, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Ngunit sa pagkakataong ito, tila ibang Luis Neri ang nakikita ng boxing world. Hindi siya maingay, hindi siya pala trash talk. At ayon mismo sa Mexican fighter, tapos na raw siya sa mga salita. Sa isang pahayag na agad naging usap-usapan sa boxing community, sinabi ni Neri na wala na raw siyang kailangang patunayan pa sa microphone. Pero pagdating daw ng June 6 at nagsimula na ang tunay na giyera sa ibabaw ng lona, doon pa lang daw lubos na maiintindihan ni Casimero kung bakit 28 sa kanyang 37 na panalo ay nagtapos sa knockout. At iyon daw ang delikadong parte. Dahil ayon kay Neri, hindi raw siya pupunta sa Japan para lang makipagsabayan ng suntok. Pupunta siya ron para manakit.
Sa halip na makipagtalo sa social media o press conference, mas pinili daw ng Mexican boxer na ituon ang buong atensyon niya sa training camp. Ayaw na raw niyang magsalita ng marami. Mas gusto niyang ang kanyang mga kamao na mismo ang magsalita sa gabi ng laban. At dito lalo naging interesante ang kanyang naging pahayag. Ayon pa kay Nery, nakikita raw niya ang isang malaking kahinaan kay Casimero. Walang iba kundi ang stamina daw nito, na mas humihina daw habang tumatagal ang laban. Naniniwala siyang kapag napuwersa niya si Cuadro Alas sa mahabang palitan ng suntok, posible raw na mabilis itong maubusan ng hangin. Kaya mula pa lang ngayon, malinaw na ang target niya. Durugin ang depensa at subukin ang tibay ng Pilipinong veterano. Pero kung may isang bagay na hindi nawawala kay Casimero, iyon ay kumpiyansa.